Matapos ang sabotahe sa resulta ng eleksyon, agad na ipinahayag na nakahabol na si Miguelito kay Tanggol. Unti-unti nang lumiliit ang lamang ni Tanggol habang ang mga bagong boto ay pabor lahat kay Miguelito. Kitang-kita ang manipulasyon sa sistema. Habang naglalakad si Santino sa presinto, napansin niya si Danica sa di kalayuan. Agad niya itong tinawag at kitang-kita sa kaniyang mukha ang tuwa. Napalingon naman si Danica at ngumiti, ngunit agad siyang tinawag pabalik ni Erica. Sa kabila ng sandaling pagtatagpo, dama pa rin ang tensyon. Nagkunwari si Olivia na nakabasag ng baso para mapalapit si Marites. Agad namang lumapit si Marites upang tumulong magligpit. Hindi niya inakala na bigla siyang hahampasin ni Olivia ng bote sa ulo. "Uto-uto ka talaga," ani Olivia. "Gagantihan kita sa pagtatangka mo kay Pilar." Nawalan ng malay si Marites at agad siyang itinali ni Olivia. Habang papasok sa presinto, nabangga ni Rigor ang isang lalaki. Sinita siya nito dahil hindi raw siya tumitingin sa dinadaanan. Hindi nagpaawat si Rigor at sinagot ito ng, "Ikaw na nga yung hindi tumingin, ikaw pa galit." Ilang sandali pa, pinatawag si Rigor kasama ang iba pang pulis. May ipapakilala raw na bagong opisyal, top of the class. Laking gulat ni Rigor nang makita na ang taong nakaalitan niya kanina ay si Hector, ang bagong opisyal na kanilang boss. Sala, tinuloy pa rin ni Ramon ang transaksyon ng droga. Ipinag-utos ni Tanggol na kunin agad ang kontrabando at siguraduhing ligtas si Ramon. Ngunit sa kabila ng babala, nagpatuloy si Ramon sa laban kahit napapaligiran ng sumugod si Tanggol at ang kanyang mga tauhan. Matapos ang sagupaan, nagkatapat si Tanggol at Ramon. Hindi alam ni Ramon na ang kaharap niyang kalaban ay ang sarili niyang anak. Ngunit sa isang iglap, parang may kilalang damdamin siyang naramdaman at napatigil. Matapos ang engkwentro, nakatakas si Tanggol. Nabalisa ang isa sa mga tauhan ni Ramon na baka hindi na nila mahabol si Tanggol. Ngunit kampante si Ramon, may nilagay siyang tracker sa droga, kaya siguradong mahahanap nila ito. Napansin ng grupo ni Tanggol na may sumusunod sa kanila. Agad silang umalis upang makaiwas sa Sa galit ni Ramon habang hinahabol ang grupo ni Tanggol, wala siyang kamalay-malay na ang anak niya pala ang kanyang tinutugis. Nagbanta siya na sisiguraduhing wala ni isa mang makaliligtas. Habang nakikipagbarilan, pinaril ni Ramon ang isa sa mga kalaban. Agad itong bumagsak at sinundan pa niya ng isa pang putok. Napatigil si Divina sa nakita at "Huwag mo akong iwan dito," sigaw ni Divina. Sumugod si Ramon at sinubukang pasukuin ang grupo. Ngunit laking gulat niya sa mga taong kaniyang nakita at ang katotohanang tila matagal na niyang pilit tinatakasan ay bigla na lang lumantad. Sa kabila ng tensyon sa halalan, mga personal na galit at mga planong sumabog sa magkabilang kampo, mas lalo pang tumindi ang kaguluhan at pagkakawatak-watak sa mundo ni Tanggol. Ang dayaan sa eleksyon ay nagpalala ng sitwasyon, habang ang bawat karakter ay dahan-dahang humaharap sa kani-kanilang kapalaran, pag-ibig, pagkamuhi, pagtataksil at pagkakakilanlan. Sa kabila ng banggaan, tila ba ang bawat tagpo ay papalapit na sa isang mas matinding sagupaan, kung saan hindi lang buhay ang nakataya, kundi ang buong kinabukasan ng bawat pamilya. Isa itong paalala na ang bawat desisyon, kahit sandali lamang, ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang kapalit. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.